Morning, everyone. Let us settle down and occupy the seats in front po for our worship service. Requesting po, if you have gadgets, may put them in silent mode or airplane mode para hindi po tayo ma-distract for the whole worship service today. So good morning. Happy Hearts Day po sa lahat. Hearts Day. And this is our third Sunday of the month, so just a reminder lang po, we will be having our missions offering today. Okay. Psalmist declares, "Shout joyful praises to God, all the earth. Sing about the glory of His name. Tell the world how glorious He is." Brothers and sisters, let us give a glorious clap of praise for the Lord's presence within us. Brothers and sisters, let us be silent as we worship at this moment. Let us humbly come before the Lord's presence and reverently consider His inestimable majesty. He and His name is perfect. And in reverence, let us bow down before Him. For the Lord Most High is awesome. He is the great King over all the earth. Let us reflect on our great God's unconditional and sacrificial love that compelled His beloved Son, our Lord Jesus, to go to the cross for us. The cross of Christ reveals the love of God at its best and the sin of the world at its worst. Let us forever be grateful to our Lord Jesus for redeeming us from the darkest pit and bringing us into His marvelous light. In our worship this morning, may our spiritual eyes see how God is great. May the Holy Spirit illumine our minds as we listen to His wonderful words of life. May our spiritual hearts be full of praises and thanksgiving for His goodness and loving kindness. And may our love for our Lord Jesus grow more and more as we tread our journey of faith in Him. Let us all stand as we sing our opening hymn, Immortal, Invisible. Immortal, invisible, God, God only wise, in light inaccessible, hid from our eyes, most blessed, more glorious, the Ancient of Days, Almighty, victorious, Thy great name we praise, unresting, unhasting, and silent as light, nor wanting, nor wasting, Thou rulest in might, Thy justice like mountains, soaring above, Thy clouds which are fountains of goodness and love, to all out Thou givest, to both great and small, in Thee all life liveth, the true life of all. We blossom and flourish as leaves on the tree, and wither and perish
Altogether, let us read the call to praise and worship taken from Psalm 9. I will praise you, O Lord, with all my heart. I will tell of all your wonders. I will be glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O Most High. The Lord reigns forever. He has established his throne for judgment. He will judge the world in righteousness. He will govern the people with justice. The Lord is a refuge for the oppressors, a stronghold in times of trouble. For those who know your name and trust in you, for you, Lord, have been forsaken, those who seek you. Sing praises to the Lord enthroned in Zion. Proclaim among the nations what he has done. Let us sing or worship the King as our hymn of our response. Oh, worship the King, oh, glorious above, and gratefully sing his power and his love, our shield and defender, the ancient of days, enthroned in great splendor, and girded with praise. Oh, tell of his might, oh, sing of his grace, whose robe is the light, whose canopy space, his chariots of wrath the deep thunder clouds form, and dark is his path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it flows down to the plain, and sweetly descends in the dew and the rain. We children of dust, so feeble and frail, in thee do we trust, nor find thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Let us all sit as we pray. Let's put ourselves in a state of prayer. As it is written in Psalm 25, verse 11, for the sake of your name, O Lord, forgive my iniquity. O Lord, magnificent and matchless, almighty is your name. Above all the earth, everyone sings of your glory and majesty. Your blessing and mercies know no bounds and ever overflows to our mortal lives. You are beautiful beyond comprehension. We adore and extol only you today. And as we come to you in reverence, search our hearts, O Lord, for all our faults. We ask for your mercy and forgiveness for anything that you find unpleasant in our hearts, minds, and in our soul. May you show pity on us, O God, for the depraved persons that we are. Purify us, Lord God. Make our hearts whiter than snow. Cleanse us for us to be worthy to worship you today. In Jesus' name we pray. Amen. For our hymn of response, let us sing Love Divine. Love divine, oh love excelling, joy of heaven.
kapatid, pagpatuloy nating basahin ang katuruan sa ating pananampalatayang Kristiyano mula sa Katesismong Heidelberg upang matanim sa atin at ang mga ito sa ating mga diwa. Pagbasa sa Katesismong Heidelberg, Araw ng Panginoon 34. Tanong: ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang kautusan? Let us all stand and let's join the praise and worship team as we sing songs of praise and worship. A blessed morning po sa ating lahat. Let us lift the name of our Lord, our Alpha and Omega, the first and the last.
you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Brothers and sisters, we are privileged to have this morning God's special under shepherd who will minister to us the word of God. His name is not only a byword in the Christian community, but it is worth mentioning that he has been a pillar of our church from inception to our organization. A father of three, a grandfather to three, and a happy husband to his loving wife, Dr. Sylvia, for 46 years. Brothers and sisters, let us praise God for our dear Reverend Dr. Nover Bernardino. Ano po, Pastor? Excited po akong bumisita muli dito sa ating simbahan, sa Novaliches. Kasi marami po akong karanasan na first time dito as a pastor. Dito po ako first time na nakaranas na magbahay-bahay. No? Bago graduate pa naman ako sa ATS noon. So natuto ako na kumatok, magbahay-bahay. At natutuwa naman kami, kasama si Ate Baby, na yung mga kinatok namin, kinatok din ng Panginoon yung puso nila. Ayan. Dito rin po ako na tuto na mag-church plant hanggang ma-organize yung church. At natutuwa ako dahil nakapagpagawa tayo ng simbahan. No? At ngayon, magandang-maganda na siya. Binisita ko nga yung likuran No, kasi dati isa lang yung CR do sa likod sa baba ng bahay. Ngayon may sarili na. No? So nagpupuri ako sa Panginoon tuwing naaalala ko ang church natin dito sa Novaliches. Minsan gusto ko mang kalimutan, pero dito rin pagkatapos ng Bible study, kasi pinahiram ako ng kapatid ko ng Volkswagen, tuwing natatapos yung Bible study, tulak na ng Volkswagen. Kasi hindi umaandar kung hindi tutulak. So salamat po sa Panginoon na binigyan niya ako ng pribilehyo na maging kabahagi ng simbahan dito. Ang ating pong paksa ngayong umaga ay paano minahal ni Jesus ang iglesia. Bakit po mahalaga ang topic na ito? Kasi sa Biblia, palaging sinasabi ni Jesus na mga asawang lalaki, mahalin nyo ang inyong asawang babae tulad ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang iglesia. So, wala namang eskwelahan na magtuturo sa mga lalaki na mahalin ang kanilang mga asawang babae. Kaya maganda kung mauunawaan natin yung mensahe ngayong umaga, ang prayer ko, mas maging
maganda ang pagmamahal ng mga lalaki sa kanilang asawang babae. Pangalawa, sabi din ni Jesus sa John 13, I give you this command, love one another, just as Christ loved you. So yung ating pagmamahalan sa bawat isa, ang standard o paraan, yun ding pagmamahal ni Kristo. At pangatlo, sinabi din ng Panginoong Hesukristo, love your enemies. Paano ba mamahalin ang kaaway? Gusto ko nga sampalin eh. Pero sabi doon, mahalin mo ang iyong kaaway kasi nagpakita na si Jesus ng paraan paano ito gagawin. So ngayong umaga, ito ang ating paksa, paano minamahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. Sa Ephesians chapter 3, verse 17, ito rin ang panalangin ni Apostol Pablo para sa mga iglesia. No? Minsan, pag tayo nagpe-prayer meeting, ang mga panalangin natin, pagalingin si ganito, bigyan ng trabaho, magkasundo. Wala naman pong masama doon. Pero tingnan nyo kung paano manalangin ang mga apostol. Ipinapanalangin ko kayo na kayo ay nauugat at tumitibay sa pagmamahal. Magkaroon kayo ng kapangyarihan kasama ng lahat ng binanal ng Panginoon na maunawaan kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang pag-ibig ni Kristo. At malaman na ang pag-ibig na ito ay hindi mauunawaan. At sana kayo'y mapuno ng kapuspusan ng Diyos. At ito rin na magiging panalangin ko para po sa inyo, sa iglesyang ito, na inyong maranasan at inyong maunawaan at mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos dahil kayo ay nagmamahalan sa bawat isa. Nung bagong Kristiyano ko, meron ako natutunang awit ng mga bata. Sabi nung awiting ito, the love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Tapos sabi, oh, wonderful love, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, wonderful love. So excited po ako na ituro sa inyo, ibahagi, ang tungkol sa pag-ibig na ito. Para po tayo ay maging mas maibigin sa bawat isa. No? Ang unang katangian ng pag-ibig ni Jesus na ating matututunan sa ating passage sa Ephesians 1, ang pag-ibig na ito ay nagpapakasakit. Christ sacrificed for His church. Kung ayaw mong masaktan, huwag kang magmahal. No? At yung mga magmamahal dito, ng boyfriend, girlfriend, ng asawa, kailangan kung magmamahal ka, maging handa kang masaktan. Masakit daw. Tingnan niyo po ang sabi ni Apostol Pablo, therefore, be imitators of God as beloved children. So bago niya ituro na magmahal, sinabi ni Apostol Pablo, kayo'y minamahal. Walk in love, just as Christ also loved you. At paano tayo minahal ni Jesus? He gave Himself up for us. An offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. So katulad ng kanyang ama, nang magmahal si Jesus, siya'y handang magbigay. Sabi sa John 3:16, favorite verse ng marami to, for God so loved the world, anong ginawa niya? He gave.
Alam nyo, maraming ngayon nagmamahal kasi gusto nilang makakuha. They love to get. No? Pero hindi ganun ang pagmamahal ni Jesus sa kanang Ama. Nagmamahal ang Diyos, siya'y nagbibigay. At si Jesus, nagmahal siya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sabi ni Victor Hugo, siya yung sumulat ng Les Miserables, you can give without loving, but you can never love without giving. Kasi pwede tayong magbigay kasi nangangailangan siya. Pwede tayong magbigay kasi we feel naaawa tayo. O nagbibigay tayo out of guilt. O nagbibigay tayo out of pride. O nagbibigay tayo katulad ng mga politiko para maboto. Pero yung love, hindi ganun Yung love, hindi lang niya gustong magbigay, talagang nagbibigay siya. At hindi siya nagbibigay ng pera lang, hindi nagbibigay ng panahon lang, ibinibigay pati buhay niya. At ang maganda sa pagmamahal, sabi, true love gives for the well-being of the one you love. Kaya mo siya minamahal kasi gusto mo siyang mas sumaya. No? Pero nangyayari ngayon, nagmamahal ka kasi gusto mong sumaya. At pag hindi ka sumaya, nagagalit ka, ayaw mo nang magmahal. Kaya nga, medyo dispalinghado ang mga concept ng pagmamahal ngayon. Tingnan natin yung pagmamahal ni Kristo. May 3 words na ginamit sa Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Yung una, ang kanya daw pagmamahal ay offering. Sa Tagalog ay alay. No? He was a qualified offering, righteous and blameless before God. So, pag tayo nag-o-offer ng pagmamahal sa iba, maganda yung pagmamahal natin ay walang dungis. No? Maganda. Kasi nagre-regalo ka No? Hindi mo ibibigay yung excess lang o yung natira lang. Pangalawa, yung kanyang ginawa ay hindi lang offering, ito ay sacrifice. Ano bang kaibahan ng offering at saka sacrifice? Yung sacrifice ay alay din, handog din, pero may kaakibat na sakit. No? Kasi si Jesus daw ay kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. At paano niya aalisan ng kasalanan? Babayaran niya ito ng kanyang dugo at ng kanyang buhay. Yun ang sacrifice. No? Pangatlo, nakatangian ng kanyang pagmamahal ay soothing aroma. Yung mabangong halimuyak. Bakit mabangong halimuyak yung offering ni Jesus? Kasi nung ino-offer niya yung sarili niya, walang reklamo. Sabi sa Isaiah 53, He did not open His mouth. Yung iba kasi nagsasakripisyo, pero reklamo ng reklamo. No, nagsiserve sa church, pero maraming nakikitang hindi maganda. Ay, hindi ito soothing aroma sa Diyos. Ano? Kasi hindi mabango So si Jesus, yung kanyang pagmamahal ay may kasakitan kasi handog ito ay sakripisyo, at ito ay mahalimuyak na amoy sa Diyos dahil Jesus Christ gave His best Himself. At hindi niya sinusukat yung kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga sabi ni John sa 1 John 4 verse 10, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins.
Kasi maraming mga tao ngayon, mahal ko ang Diyos naniniwala ako sa Diyos bakit ganito ang ginagawa niya sa buhay ko? Bakit hirap ang buhay ko? Kasi nga, mamahal ka sa Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, pero ang tinitingnan mo, yung buwelta sa'yo. Nalilimutan natin na nung mahalin tayo ng Diyos, hindi dahil kaibig-ibig tayo o hindi dahil minahal natin siya. Minahal tayo ng Diyos, ipinadala pa niya ang kanyang anak para maging haing handog na magbabayad, magdudusa, mamamatay para sa ating mga kasalanan. Ano ang definition ng love? Kasi yung iba, ang concept nila ng love, ganito I love cake, I love ice cream, and I love you. Aba, yung cake nauubos No? Paano yung pag-ubos na? O paano yung pagka yung cake hindi na masarap? Pero yung love, sabi ni C.S. Lewis, love anything and your heart will be wrung and possibly broken. Yung pagmamahal, lulundagin niya yung napakakapal na pagiging makasarili at nanaisin niya ng buong tindi yung kaligayahan ng isang taong minamahal kesa sa kaligayahan niya at ang itatanim niya sa kanyang pagkatao kung ano yung magpapaligaya doon sa minamahal niya. Pag gano'n ang concept natin ng love, na nakapokus tayo doon sa ating minamahal, ginagaya natin si Jesus. Ginagaya natin ang Diyos. Pero kung ang concept natin ng pagmamahal ay dapat mahalin din niya ako, dapat paglingkuran din niya ako, dapat pasayahin din niya ako, madi-disappoint ka. No? Madi-disappoint ka. Kasi hindi yun ang nature ng love Kahit yung salita na ginamit sa Biblia, yung salitang agape, ang ibig sabihin, pagmamahal na handang magpakasakit para sa ikabubuti ng kanyang minamahal. So yan ang unang katangian ng pagmamahal ni Jesus sa iglesia. At ito'y binigyang diin niya nung sabihin niya sa John chapter 10:11, ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay, nagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Yung bayaran lang at hindi siya pastor, hindi siya ang may-ari ng mga tupa, pag nakita niya yung lobo na dumarating, anong gagawin daw ng bayaran? Iiwanan ng tupa at tatakbo siya. At yung lobo, kukunin niya at wawasakin niya yung mga tupa. Siya'y tumatakbo dahil siya ay bayaran lang. Hindi siya concerned, hindi siya nagmamahal sa kanyang mga tupa. Alam niyo, sa simbahan, maraming klaseng tupa. No? Sabi nga ng iba, pag nagbumura, anak ng tupa. No? Pero alam niyo, kung kayo ay pastor, kung kayo ay elder, kung kayo ay deacon, kahit anong klaseng tupa pa yan, dapat mahalin mo. Dapat handa kang magpasakit, handa kang magsakripisyo para sa ikabubuti niya, para sa ikalalago niya. Kahit pa dumating yung time na ayaw niya sa'yo. Alam niyo, sinabihan ako ng isang worship leader namin pasensya ka na, pastor pero I don't like you sabi niya sa akin. Anong gagawin mo pag sinabihan ka ng ganun? I don't like you. Sabi ko na sa kanya, okay lang yon, mahal pa rin kita Kasi tayo, apektado tayo kung paano tayo tratuhin ng iba. No? Kaya nasasaktan tayo nagagalit tayo. At minsan, unconsciously, gumaganti tayo. No? Hindi ganun ang pagmamahal
Ano sabi ni Pablo? Love is patient. Mapagtiis. Love is kind. Yung nagtitiis ka, mabait ka pa din. Kasi may mga nagtitiis, galit na galit na. High blood na, high blood na. Ayan. Tapos sabi din ni Apostol Pablo, hindi nagbibilang ng offense, ng kabila. Sa halip na magbilang, ang pag-ibig ng papatawad. Kasi habang hindi mo pinapatawad yung tao na yon, mabigat ang buhay niya eh. Kaya lalo kanyang aawayin. Pero pag pinatawad mo na siya, hindi man niya mamalayan, gagaan yung buhay niya, at one day makakasundo kayo. Sana po ganun tayong magmahal. Handang magsumakit. No? Handang magtiis. Handang magsakripisyo. Bakit? Kasi mahal mo siya eh. Bakit mo siya mahal? Hindi siya kamahal-mahal. Kasi minahal din ako ni Jesus ng ganun eh. Okay po ba? Yan. Pupunta tayo sa pangalawang katangian ng pagmamahal. Yan. At ito ay dedicated sa mga asawa. No? Mga asawang lalaki, pag ayaw nyo nang tingnan yung asawa nyong babae, dahil hindi na siya maganda, alam mo, ikaw ang may kasalanan doon. Ha? Pastor, bakit naman ako naging makasalanan? Tingnan mo nga asawa ko, mukhang si pangit. Aba, tingnan nyo sabi ni Pablo tungkol sa pagmamahal ni Jesus sa verse 26 ng Ephesians 5. So that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Sa ibang translation, he did that to make us completely clean as the people of God. It was like he washed us with water as he brought God's message to us. Yung pag minamahal mo ang isang tao, hindi ka lang handang magsakripisyo para sa kanya, gusto mo rin, mas gumanda siya. Yung salitang sanctify, ibig sabihin nito, to make holy, to separate unto God, so that He belongs to God. At ang maganda doon, para maging banal, para maging kaaya-aya, maging maganda sa Diyos. So kung dati-rati, mabunga nga siya. No? Ngayon, mabunga na siya. Ano? Hindi na bunganga. Bunga na ng pag-ibig. Ano? Ayan. Bakit? Minahal mo siya kaya nagbabago siya Di ba ganun tayo nang minahal ni Jesus? Sabi ni Pablo, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things passed away. The new has. Di ba dapat ganun din? Pag may minahal ka, nagbabago din siya. Naku, pastor, yung asawa ko nagbago pero hindi sa maganda. Ikaw ang may kasalanan nun. Hindi mo siya minahal to the point na mafe-feel niya na kamahal-mahal siya. At dahil mahal siya, magbabago siya. So, sanctification involves cleansing. Yan. Sa Ephesians 5:27, sanctification involves beautifying. Paano yun? That He might present to Himself the church in all her glory, kaluwalhatian, kagandahan, walang, dungis, walang kulubot. Naku, pastor, yung asawa ko, kulubot na. But that she would be holy and blameless. Sabi nung isang translation, everything he does and says is designed to bring the best out of her, dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness. Alam niyo, kami ang mag-asawa ni Doktora, 22-year-old kami. No? Wala kaming pera noon. Wala. Nung magkasal kami, 3,500 pesos ang pera namin. Although yung guest namin, 300. Paano yon? O yung mga magkakasal dito magkonsulta kayo.
Hindi kinakailangan na mahal yung kasal, kalahating milyon, tapos inutang yung 200,000, nagsimula sa pagsasama, may utang. Hindi maganda. So, pagka kinasal ka, di ba ang ganda-ganda ng asawa mo, Pastor Coco, yun o. Pagkatapos ng 5 taon, 10 taon, ano nang itsura niya? Ba't tingnan niyo asawa ko? Dati walang pambili ng damit Di ba? Wala dapat magsumikap ka, para nga sabi ni John and Marcia. Magsumikap ka. Para hindi ka mukhang losyang, Hindi ka mukhang kawawa. Kasi yun ang gusto ni Jesus, na yung simbahan, yung tao na yun, hindi lang siya malilinis sa kanyang mga kasalanan, siya'y magiging maganda din, siya'y magiging maluwalhati din, walang dungis, walang masasabi. Kaya yan ang goal natin sa simbahan, pag tayo nagkukwentuhan, nagpapanalanginan, na mas kamukha ba siya ni Kristo ngayon kaysa 5 years ago? O mas kamukha siya ni Judas? Para naman hindi maganda, ang tagal mo sa church. Ang tingin sa'yo ng kasama mo sa simbahan, Judas. Dapat ang tingin na sa'yo, kamukha na ni Kristo. At yun ang ginagawa ni Jesus. Binabago tayo sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang spirito sa araw-araw. Hindi naman bigla ang pagbabago Ito ay araw-araw na tayo binabago ng pagmamahal ni Kristo para tayo ay lumilinis, gumaganda. Ano pa ang ginagawa ng pagmamahal ni Jesus? Sa Ephesians 5:28 hanggang 30, sabi ni Apostol Pablo, mga asawang lalaki, gayon din ninyo mahalin ang inyong asawang babae na parang inyong sariling katawan. Siya na nagmamahal sa kanyang asawang babae ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang namumuhi sa kanyang sariling laman. Pero, pinapakain at inaalagaan kung paanong si Kristo ay gumagawa din noon sa simbahan. Dahil tayo ay mga miyembro ng kanyang katawan. So, ang concept po ng pagmamahal sa iglesia ay aalagaan mo siya. Yung ibang mga tao, pag iniimbita ko, Pastor, punta ka sa anniversary namin, magsalita ka. Sabi ko, hindi pwede. Bakit naman, Pastor? Sabi ko, kasi hindi ko iniiwanan yung yung simbahan ko. Kasi 1 linggo ko silang hindi nakita Pagdating sa linggo, alam ko kung saan nakaupo yung mga tao. Kahit sa Shangri-La, kahit na napakarami nun, alam ko kung saan nakaupo yung mga tao. Kayo, palagi kayong umuupo. Si Ate Bebe dyan. Si Kuya Dante, dyan din nakaupo Alam ko kung saan nakaupo. Kaya alam ko kung sino ang absent. Tatawagan ko yun pag Lunes o Martes. Kasi haalagaan mo sila Lalo pa, pag mga 2 linggo nang hindi umaattend ng church, kailangan tatawagan mo na yan. At pag naka3 linggo na, pupuntahan mo na yan. Hindi ganito ang dami naman tao sa simbahan, hindi na bali. Hindi mo na ma-feel yung mga absent. Hindi gano'n ang shepherd hindi gano'n ang elders, hindi gano'n ang deacons. Katulad ni Kristo, sabi niya, hindi ba 10 yung pinagaling ko? Bakit isa ka lang? Kasi minsan, we take God for granted Yung iba, kaya kami tinanggal namin yung aming live stream. Kasi pagkatapos nung pandemic, hindi pa sumisimba lahat. Pero nakikita ko sa Facebook, nasa mall. Kasi pwede naman silang mamayang gabi mag-service Iaano lang nila,
yung video ng service. Tinanggal nga namin. O di nga pumupunta sila sa church. Pero still, iba pa rin. Kasi bago mag-pandemic, pumupunta sa church 3 to 4 times a month. Aba ngayon, pagtapos ng pandemic, once a month. Saan yung ibang beses? Kung saan-saan na. Pagka ganun, maganda, kumustahin lang natin. Bakit? Kasi si Kristo ganun no? He sustains. Hindi lang niya minahal, inaalagaan niyang patuloy. Tingnan niyo, sabi niya kay Pedro sa John chapter 21. At tanong ko din ito sa mga elders at deacons. Sabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? More than this fish. Sabi ni Pedro, opo, Panginoon, alam mo, mahal kita. Ayan, ano sabi ni Jesus? Kung mahal mo ako, ano daw? Pakainin mo ang aking mga tupa. Ako, mahal na mahal ko ang mga tao simbahan. At alam ni doktora to. Kaya kahit nagtuturo ako sa Bless, kahit may mga ginagawa ako, pero yung sermon ko, pinagpe-pray ko talaga yan at pinaghahandaan ko yan. Bakit? Kasi ayokong kumain ng sardinas yung mga tao sa church Ayoko silang kumain ng kung ano lang. Gusto ko marinig nila yung tinig ng Panginoon. Ayun ang sabi, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi naman sinabing pameriendahin no? Pakainin mo ang aking mga tupa. At hindi lang yon, sa susunod, sabi sa John chapter 21:16, uli sinabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Sabi na naman ni Pedro, opo, Panginoon, alam mong mahal kita. Kung mahal mo ako, alagaan mo ang aking mga tupa. Alam niyo, minsan sa pastor, sumasakit po ang kalooban ko Kasi may tumawag sa akin, sabi niya sa akin, Pastor, pwede po bang bisitahin niyo yung asawa ko, nasa ospital? Yung simbahan niya, katabi, malapit sa ospital Sabi ko, bakit ako tinatawagan mo? Hindi ko naman miyembro ang lapit ng church niyo ang dami niyong pastor Alam niyo sagot? Hindi naman ho kami kilala ng pastor namin Kasi mega church What? Diyan kayo nagsisimba palagi. Diyan kayo nagtatayt. Tapos hindi kayo kilala ng pastor niyo? Paano kayo maaalagaan? Naimbita po ako ng isang mayamang pamilya, co-owner sila ng isang television station. So pinakiusapan ako mag-Bible study doon. So nung pangatlong beses ko na mag-Bible study, sabi ko sa kanila, bakit hindi nyo iniimbita yung pastor nyo? Bakit ako ang iniimbita nyo? Sabi nila, Pastor Nomer, yung mga pastor namin, mga bagito pa So sabi ko, paano sila magmamature? Paano sila gagaling? Yung mga doktor nga nag-i-internship Yung mga doktor nga nagre-residency Imbitahin nyo. At para maimbita nyo sila, next week, yun na ho ang last Bible study ko sa inyo. Kasi dapat, ang nag-aalaga sa inyo ay yung pastor nyo. So ngayon, magagaling na yung mga pastor nila. Kasi kami, ang mga pastor, mga elder, mga deacon, hindi lang pang pulpito Katulad ni Jesus, dapat nag-aalaga, nagpapakain. Iba yung nabibisita mo yung mga miyembro, iba yung narinig mo yung mga daing nila, yung mga kagalakan nila. Kaya si Kuya Bert, kahit na wala pa siya dito, kilala ko na sa Kuya Bert Sa kwento ni Ate Tay.
Ano? Wala pa yung 10 pinarerentahan nila doon. Alam ko na yon. Bakit? Kasi pinanalangin namin yun na binakuran nila yon. Tapos isang araw na bigla si Ate Tay, may tao doon sa loob. Paano ko malalaman yun? Kasi nagkukwentuhan kami. Nananalangin kami tungkol doon. No? Kagabi nga, tinatanong ako, nagkukwentuhan kami, paano ko nakapag-aral sa Amerika kami ni doktora, nando kami sa Mega Mall, no? Palakad-lakad doon, pasyal-pasyal. May lumapit sa akin na babae, may edad na. Sabi, Pastor Nomer, naku, hinahanap kita. Sabi ko, wala naman akong utang dito. Bakit po? Sabi ko, bakit po? Naalala mo yung pinagpe-pray nating lote doon sa Santa Mesa? Sabi ko, opo. Naku, nabenta na. Ay, praise God. Sabi ko, buti naman. Tapos sabi niya, narinig ko na mag-aaral ka daw sa Amerika. Opo, pinagpe-pray ko po. Magkano tuition mo dyan? Sabi ko, 10,000. Akin na yan, ako na magbabayad. Sabi ko, sister, $10,000. Alam mo sagot niya? Okay, I will pay it. Bakit? Hindi ko naman siya member ng church. Kasi naalagaan ko siya Sama kaming nanalangin, sama kaming umiyak. No? Alam ko nga yung mga hindi nagbabayad sa utang sa kanya ng mga miyembro namin. Kasi nagreklamo sa akin Pastor, member mo ba si ganito? Oo, bakit? Naku, may utang sa akin yun. Mga kapatid, ang pastol, ang mga elders, deacons, dapat involved sa buhay ng mga miyembro. No? Na kung hindi natin sila mabisita sa bahay, mabisita sa opisina. Ako, sa mga pinuntahan kong simbahan, palagi ako may table. Siyempre, may office table ako Hindi po ako umuupo doon. Si pastor, nasaan? Nasa Siang, nasa Makati, nasa restaurant. Kaya ito, laking-laki na. Kasi mga Pilipino, busog ka na, pinapakain ka pa Tapos ang tanong sa'yo, nagustuhan mo ba, pastor? Anong sasagot mo? Pastor Coco, anong sasagot mo? Pag tinanong ka, nagustuhan mo ba? Pag sinabi mong, medyo hindi, order pa siya ng iba. Pag sinabi mo naman na, masarap, isa pa. Nako. So, pag nag-aalaga ka, inaalagaan ka din. So, paano nagmamahal si Kristo? Handa siyang magpasumakit, handa siyang magpaganda, handa siyang umalalay, mag-alaga sa kanyang iglesia. Paano naman mag-aalaga? Kasi sa Pilipino may kasabihan, karinyo brutal. Yung pinuntahan mo nga sa bahay, tapos pinagalitan mo. Sabi, pambihira ka, akala ko ba Kristiyano ka? Bakit ganyan? Hindi ho pag-aalaga yun. Paano mag-aalaga? Alam niyo, yung salitang ginamit dito sa Griego ay ibig sabihin, inaalagaan mo siya, inaalam mo kung nalalamigan siya, kung naiinitan siya. Ayan. Sabi sa 1 Thessalonians 2 verse 7, sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, we were like young children among you. Ito na, just as a nursing mother cares for her children, we cared for you. At bakit? Because, we love you so much. We were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives. Alam niyo, ang sarap-sarap na masabi ng pastor, masabi ng miyembro, kasi mahal namin po kayo. No? Minsan kasi, bakit mo ba ginagawa ito, pastor? Dahil pastor ka? Hindi. Kasi mahal kita Kasi marami sa atin lumaki, kulang sa pansin, kulang sa pagmamahal. Pati ba naman sa church, hindi ka pinapansin, hindi ka minamahal. Naalala ko noon ang simula nitong iglesyang to, hindi man maganda, Ate Baby Kasi si Ate Baby noon,
dumating sila sa church, late. Na-late sila, di ba? Doon sa dating church. Tapos, sabi nung isang sumalubong, yung mga welcomers, maaga pa kayo for the next service. Yung tao, kahit nahuli na, gusto pa rin niyang sumimba kahit malayo yung pinanggalingan niya. No? Tapos yun ang salubong mo sa kanya, na para bang, bakit huli ka na naman? So, hinabol po namin si Ate Baby, saka si Kuya Dante. Nagsimula kami ng Bible study sa bahay nila. Kasi, dapat maramdaman nila, no? Na pag pumasok sila dito sa simbahan na to, o nandun pa lang sila sa labas, meron nang nag-aaruga sa kanila. Hindi yung pagpasok mo at paglabas, pareho lang. Wala man lang musta. Sila nagkukumustahan, no? Ikaw, walang pumapansin. Meron naman kaming naging miyembro dito noon. Excited kami lahat. Kasi yung asawa niya, Hudyo eh. Hudyo. No? Bakit napunta dito? Kasi nagsisimba doon sa isang simbahan sa loob. Yung anak nila magulo. Pinagalitan nung pare. No? Pinagalitan. O di umalis. Naghanap ng simbahan na pwedeng yung anak nila hindi papagalitan. Mga simpleng bagay pero mahalaga. At paano tayo inaalagaan ng Diyos? Sabi sa Philippians 4:19, ano sabi? My God will supply, Ganyan ang Diyos eh. Ipagkakaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan. Paano? Paano daw? According to His riches in glory. Tutulong ka lang kulang pa. Halimbawa, kailangan ng antibiotics. No? Pinuntahan mo siya, sabi ng mga deacons, sige, medyo mahal tong antibiotics na to eh. Ilang beses, ano ba sabi ng doktor? Kailangan 7 days. Sige, ito, tatlong araw for 3 days. Nakatulong ka? Nakatulong? Bakit hindi mo nalang bigay yung 7 days? Tutulong ka din naman. No? My God will supply all your needs according to His riches. Paano yung mga gaganong-ganon? Philippians 1:6, sabi ni Paul, kumpiyansa ako sa bagay na ito, na siya na nagsimula ng mabuting bagay sa inyo, tatapusin niya ito hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Alam niyo, ang sarap marinig yan, yung mga gusto nang umalis, yung mga nanghihina na, sasabihin mo sa kanya, alam mo, may tampo ka kay Jesus ngayon. May tampo ka sa church ngayon. Pero dahil mahal ka ni Jesus, yung sinimulan niyang gawain sa buhay mo, tatapusin niya to. So, konting pasensya lang. Konting pagpapatawad lang. At alam mo, makikita mo, na yung pangako niya, sa kanyang panahon, in His time, He will make all things beautiful. Yan ang pangako ng Diyos eh, hindi pangako yan ng tao. So, i-summarize natin, paano ba magmahal si Kristo sa atin, sa kanyang iglesia? At yun din ang magiging basihan, paano tayo magmamahal sa ating pamilya, paano tayo magmamahal sa bawat isa. Number 1, Christ sacrificed by dying for us. Maging handa tayo na magsakripisyo din para sa bawat isa. No? Pangalawa, Christ sanctifies us by word and by spirit. So, magiging maganda, mabuti, malago ang isang Kristiyano kung siya'y tuturuan mo ng salita ng Diyos, kung siya'y papanalangin mo na kilusin ng Espiritu Santo. At pangatlo,
Huwag mo siyang bibitawan. Kahit parang gusto na niyang bumitaw. Pakainin mo pa rin siya ng salita ng Diyos. Alagaan mo siya. Kasi ganun ang ginawa ni Jesus. Tingnan niyo po, sabi sa John 13 verse 1, paalis na si Jesus nito Malapit na siyang magdusa. Bago ang piyesta ng Pasko, alam na ni Jesus ang oras na siya'y aalis sa mundong ito patungo dun sa Ama. Pero anong nakalagay? Having loved His own who were in the world, He loved them to the very end. Ako, panatag ako dito sa simbahang ito. Kasi alam ko, may mga nagmamahal dito sa Panginoon at may nagmamahal dito sa akin. So, hindi ako estranghero. No? I can be myself in this church. Kasi minahal ako At mamahalin ako hanggang, katapusan. Minsan mahal lang natin ang isang tao pag may pera Mahal lang natin isang tao pag may silbi siya. Pag wala na siyang silbi, hindi mo na siya mahal. Ay, hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang ating Panginoong Jesus. Mamahalin ka niya hanggang katapusan. Kaya nakakatuwa na marinig ang mga kanta, mga hymns, na nagsasummarize ng ating lesson ngayong umaga. Paano minahal ni Jesus ang iglesia? Sabi dun sa isang awitin na isinulat noong 1860 ni Samuel Stone, the church's one foundation is Jesus Christ, her Lord. She is His new creation sa pamamagitan ng by water and the Word. From heaven, He came and sought her to be His. Can you imagine tayo ang magiging bride ni Jesus? Paano nangyari yun? Makasalanan tayo. With His own blood, He bought her, and for her life, He died. Ganun ang pagmamahal niya sa atin. So, paano naman tayo magre-respond sa pagmamahal na ito? Dalawa po ang suggestion ko ngayong umaga. Yung una, patuloy natin siyang sambahin. Kasi sa langit, sasambahin natin siya. Sabi sa Revelation chapter 5, verse 12, nag-ipon-ipon ng mga anghel sa langit, lahat ng mga creatures sa langit, mga elders sa langit, myriads and myriads and thousands of thousands. Ano yung kanilang awitin? Verse 12, worthy is the Lamb. Bakit siya karapat-dapat? Kasi siya ay pinatay. Siya ay nag-alay ng kanyang buhay. At dahil doon, karapat-dapat siyang tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kapangyarihan, karangalan, kalwalhatian at pagpapala. At inulit na naman sa verse 13, every created thing in heaven and on earth, under the earth, on the sea, and all things in them, I heard saying, to Him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory, dominion forever and ever. Naaaliw, nasisiyahan ng Panginoon kung siya'y ating sinasamba. Pero ang pangalawa, hindi lang tayo magwo-worship sa Kanya. Tayo ay mamumuhay para sa Kanya. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y napako kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay. Sabi doon sa isang translation, my ego is no longer central. It is no longer important that I appear righteous before you or have your good opinion. I am no longer driven to impress God. Christ lives in me. The life you see in me living is not mine. It is lived by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Noong pong 1974, nung ako'y nasa UP Los Baños, tinalaga ko po ang aking buhay sa ating Panginoon. That was
50 years ago. At isa sa mga awitin na parang nag-e-express nung commitment na ginawa ko sa Panginoon ay sa matandang awitin din nakapaloob. Ang title ng awitin yon ay Living for Jesus. At kakantahin po natin to maya-maya. Pero hayaan niyo munang tulain ko kasi hindi ko kumakanta masyado si Pastor eh. Tutulain ko na lang. At habang binabasa ko to, sana ganito rin ang masabi natin kay Jesus ngayong umaga. Sabi ni Thomas Chisholm, living for Jesus, a life that is true. Eto na ho, striving to please Him in all that I do. Yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Living for Jesus who died in my place, bearing on Calvary's my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call, following His leading and giving Him my all. So nung tinanggap ko po si Jesus, hindi ko lang siya tinanggap para ako'y maging Christian. Nung tinanggap ko po si Jesus, handa ko siyang sundin at ibigay ang aking buong buhay sa Kanya. Living for Jesus wherever I am, doing its duty in His holy name. Eto na po, willing to suffer affliction and loss, deeming its trial as part of my cross. Living for Jesus through earth's little while, my dearest treasure, ano yung kayamanan natin? The light of His smile. Seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. At yung refrain po, sabi dito, O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For You, in Your atonement, You gave Yourself to me. I own no other master. My heart shall be Your throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for You alone. Kung meron po dito na ang buhay mo, ang commitment mo kay Jesus ay 80% o 90%, sayang. Sayang. Kasi si Jesus, binigay niya ang kanyang buo, 100%. So ngayong umaga, ang hamon ko po sa ating lahat, cannot we give our 100% commitment to Jesus? Ganun ang binigay niya sa atin eh. Bakit natin susuklian ng kulang? Kaya minsan hindi tayo masaya sa Christian life eh. Kasi sabi ni Jesus, and let me end with this encouragement. Sa John chapter 15:11. These things I say to you, that my joy may be in you, and your joy will overflow. I came that you might have life and enjoy life to the overflow. So kung ang buhay Kristiyano mo ay hindi umaapaw sa kaligayahan, baka kasi kulang. Hindi nakukulang si Jesus. Baka yung pagmamahal mo sa Kanya, yung commitment mo sa Kanya, kulang. So kung gusto mong makasigurado, habang inaawit natin ang awiting ito, hindi ko kayo kilala hindi ba sa inyo? Pero kilala kayo ni Jesus. Bakit hindi nyo sabihin sa Kanya ngayong umaga, Jesus, Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas,
ibinibigay ko ang aking buong sarili sa iyo. Kasi ibinigay mo ang iyong buong sarili sa kabayaran ng kasalanan ko. Ikaw na ang magiging amo ko. Ang puso ko ang maging trono mo. Ang buhay ko ay sa iyo na at sa iyo lamang. Awitin po natin ang awiting ito. Shall we all rise po? Tayo po'y tumayo. And if you like to commit yourself to Jesus fully, huwag mo kayong mahiya. Punta lang kayo sa harapan at ipapanalangin ko po kayo. Awitin po natin. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Bago po natin awitin ang huling stanza at yung huling refrain, kung nais mong italaga minsan pa ang iyong sarili at sabihin kay Jesus, Lord, gusto kong ibigay sa iyo ang aking buong buhay, pagkatao. Iniimbita po kita na lumapit sa harapan, huwag mahiya, at sabihin sa Panginoon, Panginoon, ako'y iyong iyo na. Ihanda mo ako sa iyong muling pagbabalik. At kung ano man ang naging pagkukulang ko, Lord, linisin mo ako ngayong umaga. Pagandahin mo ang aking buhay para naman sa iyong muling pagbabalik, hindi po ako mahihiya at magiging excited pa ako. So sa pag-awit natin ng last stanza, saka ng refrain, huwag po tayong mahiya. Lumapit po tayo sa Panginoon at italaga natin ang ating sarili. Living for Jesus, wherever
Amang Diyos, salamat po sa aming mga kapatid na ngayon ay nasa harapan mo. Narinig nila ang iyong tawag. Narinig nila ang mensahe ng iyong pagmamahal. Na anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang mga nangyari nito mga nagdaang araw, Panginoon, mahal na mahal mo pa rin sila. At ang pagmamahal mo sa kanila, hindi magmamaliw, magpapatuloy. At Panginoon, babaguhin sila, pagagandahin sila, inside and out. At Panginoon, palalakasin sila. Kaya dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang magtapat sa kanila. Puspusin mo sila ng iyong Espiritu Santo. Puspusin mo sila ng iyong pagmamahal. At dalangin namin, Lord, na maramdaman nila mula ngayon at sa mga araw-araw na darating na hindi sila nag-iisa. Panginoon, kasama kanila palagi. Inaalagaan sila. Minamahal sila, Panginoon. Binabago sila. At Panginoon, dalangin namin na yung kanilang mga kapanglawan, kalungkutan, ay papalitan mo ng iyong kagalakan. Yung kanilang mga pangangailangan ay papalitan mo, Panginoon, ng iyong mga pagpapala. At dalangin namin, Lord, sa mga darating na araw, sila'y magpapatutuo na ang pagmamahal mo ay hindi nawala ng kabuluhan sa buhay nila. Sapagkat sila'y magtatagumpay. Pagtatagumpayin mo sila, Lord, sa mga hamon ng buhay at magiging tropeyo sila ng iyong biyaya at ng iyong katapatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na nagmahal sa amin. Amen. Amen. Salamat po. Brothers and sisters, let us continue honoring God by bringing our tithes and offerings as our sacrificial act of worship. May I read to you an exhortation from 2 Corinthians verse 9 to 11. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Please note that this is our third Sunday and the deacons will go back for our missions offering. Let us all sing as the deacons collect our offerings the song, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let us put ourselves in a state of prayer as we dedicate these tithes and offerings to our Lord. O Lord our God, from whom all blessings flow,
All power and riches belong to you and you alone. We thank you for sustaining us in all our needs. You're never in need. As you have said in Philippians, you supply all our needs according to your riches and glory. You are our Jehovah Jireh, our provider. You are enough, O Lord. And as we give thanks to all your goodness, as we ascribe greatness to you, our everlasting God, take this portion of our labor. We offer this up to you. Use this for the expansion of your kingdom and for your greater glory. All this in all our being is yours, O God. We offer all that we are to you, and may all of us become pleasing, and may our hearts be a heart of sacrifice to you, O God. To you we give our eternal praise and thanksgiving. Amen. Let us all stand to sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let's all be seated. For our greetings and church announcements, warm welcome to our visitors as well as our online worshipers. Join us again next Sunday and Sundays thereafter for our worship services. We'd also like to greet our birthday celebrators for the week of February 16 to 22. Si Sister Sheila Marie Parungao on February 17. So happy birthday, Ate Sheila. Si Sister Gracetine Bado po, February 18. And on February 19, si Rodolfo Dizon III. Happy birthday. We would also like to greet our wedding anniversary celebrators, si Brother Ronnie and Deacon Tess Kinsay. So happy wedding anniversary po on February 22. So we'll be moving on to our church announcements. Panawagan po sa ating prayer ministry. We'll be having our prayer meetings here at the Sunday school area po, Wednesdays 9 a.m. So we hope you can join po our prayer meeting. Okay, so please note po sa mga couples. Welcome po kay Sister Ellen Gones. Welcome po sa church namin. So we hope na you can join us po next week and yung mga weeks thereafter. Okay? So moving on to our announcement, again, yung mga ating mga couples, please stay po after the worship service. We'll be having our Happy Hearts Day program for our church. Okay, next. Panawagan din po from our prayer and our evangelism ministry. Meron po tayo mga bundle of 7 na mga tracts, so you can get it from our evangelism ministries. Just coordinate with them po para po ma-distribute natin yung ating CCCN 5 katotohanan na kailangan yung malaman. Okay, so with that po, we will be asking po si Pastor Nomer for our closing prayer and benediction. Okay. Tayo po ay magsitayo. Ama namin, salamat po sa pribilehiyo na sumamba, magpuri, magpasalamat sa iyo. Salamat po sa bawat isa, pamilya na represented ngayong umaga. Salamat po sa mga couples. At Lord, yung mga binata at dalaga
Dalangin din namin, Lord, na ikaw ang magtatalaga ng future partners for them. That their future partners will be blessings from you and not burdens. Dalangin din namin, Lord, yung may mga pangangailangan, nakakatagpuin mo ang mga pangangailangan ito. Yung mga nagbibiyahe sa araw-araw, iingatan mo. At Panginoon, katulad ng aming mensahe, payabungin mo ang iyong pagmamahal sa buhay namin para naman po maging daluyan kami ng pagmamahal sa iba. Mga anak ng Diyos, ang hindi nagmamaliw na pagmamahal ng Diyos Ama, ang mayamang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pakikipisan, patnubay, kapangyarihan at kagalakan ng banal na Espiritu Santo ang sumaating lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. Because of your great love, and our hearts are filled with praise for all that you have done. There is none like you, so faithful and so true. And we just want to thank you for all you brought us through. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your thoughts, for your presence in our life. We've come to bless, to bless, to bless your name, King of kings and Lord of